So, what it up, good morning. Papasok tayo ng trabaho mga tol. Medyo late na tayo. Ngayong araw pala is meron tayong special na topic regarding to sa plate number at sa LTO plate. Isa ka rin ba sa mga nagkaroon ng problema pagdating sa plate number tsaka sa LTO plate mo, yung mga lumang modelo katulad ni Rocky? Si Rocky nga pala tol, isang Yamaha MIUI 125 na 2016 model. So ngayong araw mga tol, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumuha ng plate number tsaka ng LTO plate sa LTO mismo. Okay, let's go. So ayun mga tol, habang traffic at hindi pa nakago, itong mga details at experience ko is based on my own preference lang mga tol. So kung may mali akong information na sasabihin, kung may kulang ako ng information is let me know na lang or pakitama na lang ako. Yun mga tol, regarding naman sa plate number and LTO plate ni Rocky. So nung bago-bago si Rocky, mga tol, ay masipag pa ako mag-follow up sa kasa kung ano ng status ng plate number ko tsaka ng LTO plate ko. Siguro mga 2016 until 2019. Lagi ako nagpa-follow up dyan. So ang lagi nila sinasabi is wala pa daw available, on process pa daw na LTO, which is valid naman. Talagang hindi naman ang kasalanan ni kasa yun. So siguro sa dami ng plaka na natayenga sa LTO is hindi na naasikaso or what. Ngayon mga tol, nung May, ano ba ngayon? September, May, June, July, August, May 29 or May, nagchat sa akin yung dati kong manager na si Sir Aldwin. Sabi sa akin na pagkakatanda ko, meron ka na bang plate number or LTO plate? Or nakuha mo na ba? Sabi ko hindi pa sir, gawa ng wala pang update yung kasa. Ngayon, nag-send siya sa akin ng LTO link, which is ito na yung in-implement ng LTO ngayon, para malaman natin kung available na ba yung plate number natin at kung meron na tayong LTO plate. So nag-send sa akin si Sir Aldwin ng LTOtracker.com, which is ito yung official website na LTO. So hindi ako over mga tol na meron palang ganitong website kasi sobrang busy nga and di man ako pala nood ng balita, no? So yun, sabi sa akin ni Sir Aldwin, i-check ko daw dito sa LTO tracker yung motor ko since 2016 si Rocky. 9 years walang plaka, 9 years walang plate number. Yung kay Sir Aldwin kasi, nagkukwentuhan kami niyan sa motor. Gawa ng ang motor kasi ni Sir Aldwin mga tol is Yamaha MIUI 125 din. Hindi ko sure kung anong year model kung 2017 or 2018. Pero wala pa siyang plate number and LTO plate. So yun nga, sinend sa akin yung LTO tracker gawa ng yung kanya is na-track niya or na-track ng LTO na available na daw yung plate number or LTO plate ni Sir Aldwin. Yun, shoutout Sir Aldwin, maraming salamat. So yun, nabalik tayo. Ingat kayo sa pagkiklik ng mga link mga tol, baka magkaroon pa kayo ng problema. So dito sa video mga tol, ilalagay na natin yung official website nila para hindi na kayo malito. Okay? After 1 week ko pala naasikaso, gawa ng sobrang busy talaga. Madalas ko nalilimutan. So yan, nung nagkaroon tayo ng free time, doon pa lang natin na check yung sa atin. So mga tol, ito yung icon ng LTO tracker. And ito yung official website, LTOtracker.com. Ngayon mapapansin nyo mga tol, di-display ko dito sa video yung mismong interface ng website. May dalawang category kasi dyan mga tol. Isang driver's license at isang plate number.
Ngayon, ang topic kasi natin is sa plate number. So, focus tayo dito. Okay? Tayo na, sobrang traffic talaga dito sa amin. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Wala nang pinipiling oras eh. So, ngayon, enjoy na lang natin itong traffic na to kaysa mayamot, diba? Tsaka kung magmamadali rin tayo, wala rin naman mangyayari. Chill na ride lang habang nagkakwentuhan tayo. So, mabalik tayo mga tol. So, yun, nandun na tayo sa website ng LTO. So, mapapansin nyo mga tol dito sa plate number, may dalawa kayong option is either plate number or MB file. May dalawang way kayo para ma-check. Is either plate number kung meron na naka-assign sa inyo and MB file. Yung plate number kasi is makikita nyo sa OR or official receipt. Then yung MB file nyo naman is makikita sa CR. Sa case ko kasi mga tol is wala akong plate number, so MB file lang yung meron tayo. Yung MB file is makikita nyo sa CR. Eto, lagay ko na lang yung picture para may reference din kayo. Once na meron na kayo ng MB file, input nyo lang dyan. Then pagka sa plate number naman, kung kunyari meron na kayong naka-assign na plate number na makikita sa OR or official receipt, lagay nyo lang din dyan. Then click submit. Yan mga tol, once na masubmit natin yan, yung plate number or yung MB file, may tatlo kayong scenario na pwede ma-encounter. Ano lang to based on my own preference and research lang to mga tol. Pakitama na lang ako kung may misinformation ako or may kulang akong information. Okay, number 1 is your plate number is for pickup. So, may nakalagay dyan kung saan exact location ng LTO nyo siya ipipick up. So, hindi na kayo maliligaw mga tol. Okay? Number 2, your plate number is available on your dealership or casa. Ibig sabihin yan mga tol, dito sa LTO tracker mga tol, hindi pa nila kaya na ilagay kung saan casa nyo ipipick up yung LTO plate nyo. So, ang ibig sabihin nito mga tol, kung saan nyo binili yung motor nyo dati, doon nyo ipipick up yung LTO plate nyo or plate number nyo. For example, ang motor mo is second hand. Ngayon, kung may contact ka pa doon sa previous owner, tanong mo kung saan niya binili yung motor niya dati. Or kapag bibili ka ng mga second hand, tanong mo kung saan nila binili yung motor para sa pagkiklaim ng plate number and LTO plate. Ayan yung number 2 mga tol. So for pickup din siya, no? Yung number 3 naman is meron for pickup and for deliver. So mas convenient sa atin to, di ba? Yung for deliver. Pag for deliver naman mga tol, may kailangan kayong fill upan dyan na shipping information or information nyo kung saan i-deliver yung LTO plate nyo. Tapos kailangan nyo rin mag-provide na valid IDs, government IDs to verify na sa inyo talaga yung motor mga tol. Sa case ko kasi mga tol, ang pinili ko dyan is for deliver kasi mas madali yan eh, hindi na ako pipila, less hassle. Ang babayaran mo na lang is yung shipping fee. Ngayon mga tol, once na mapila pa nyo yung shipping information, tapos kung ang request nyo is LTO plate mga tol, manghihingi yan ng CR to verify yung motor mo kung sa inyo talaga yan, di ba? After nyo mapila pa nyan na lahat ng information, after nyo magbayad, so ang mode of payment yan mga tol is GCash or Maya. I-keep nyo tong reference number na to from GCash just in case na magkaroon kayo ng problema or gusto nyo mag-follow up doon sa deliver nyo. Keep nyo yan, i-picture nyo yan kasi importante yan mga tol. So ang binayaran ko doon sa GCash is parang 158 or 159. So ang napili ko palang courier is GoGo Express mga tol.
Ngayon, dun sa courier kasi na pagpipilian nyo dyan sa shipping information is depende kung ano yung available na courier dun sa area nyo para mag-deliver. So ngayon mga tol, yung shipping rate naman or yung shipping fee is hindi siya fixed. Depende na lang sa lugar na pagdi-deliveran ng courier nyo. Okay? Ayun, mga tol, GoGo Express naman is meron ding tracking number na ibibigayan. So i-save nyo lang din siya or picturean nyo. Ngayon, kaya sila nagbibigay ng ganyan is para matrack natin kung nasa na yung LTO plate natin mga tol. So, sa case ko kasi is from June until August, nahirapan silang hanapin yung plate ko. So, every week, nagche-check ako ng status sa LTO tracker mga tol. Pwede nyo rin matrack mga tol kung ano ng status ng plate number or LTO plate nyo sa LTO tracker using your MB file or plate number. Katulad nito mga tol. So, ang diskarte ko kasi is weekly ako nagche-check ng status sa LTO tracker. From June until August. So, June, tatakbo ng July, August. So, 2 months. 2 months hinanap yung plate number ko or LTO plate ko. So, okay lang naman kasi di naman ako nagmamadali. At least, nahanap nila. So, ito yung mga screenshot mga tol na weekly ako nagche-check. Hanggang sa dumating na nahanap na nila yung LTO plate ko and ready for pickup na siya ng GoGo Express or ng courier na pinili nyo doon mismo sa LTO office Quezon City. Tapos nasa part ng LTO na nahanap na nila yung plaka nyo and waiting na lang sa courier na napili nyo for pick up. Ngayon mga tol, ang susunod nyo naman dyan is itatrack nyo naman yung LTO plate nyo or yung plate number nyo sa courier na napili nyo using tracking number na binigay nila. So mga tol, ito yung screenshot na minomonitor ko rin sa GoGo Express. Then, magte-text din pala sila sa inyo na status na for deliver kung kailan nyo estimated na madi-deliver sa bahay nyo. So, sa akin is nag-text sila nung August 16 and ang estimated delivery daw is August 19, which is okay lang, di ba? August. So, nagte-text muna sila agad bago mag-deliver para to ensure na may tao dun sa bahay nyo. So, good job GoGo Express. Yun, waiting na lang tayo na deliver sa bahay natin para dun sa LTO plate natin mga tol. Based on my own experience and preference lang to and research. Nag-research din kasi ako eh. So, kung may mga mali akong nasabi, may kulang ako ng information, is pakitama na lang ako mga tol. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko sa pagkiklaim na LTO plate natin. Kasi 9 years 9 years tayo nagantay na walang kasiguraduhan dati na magkakaroon pa tayo ng official plate number from LTO and LTO plate. And now, good news to para sa mga paghihintay natin na magkakaroon pa tayo ng LTO plate. And now, inaasikaso na nila. So, maraming salamat LTO. Good job! So ngayon mga tol, sana may nakuha kayo na or may natutunan kayo kahit papaano dun sa shinare ko na experience sa pagkiklaim na plate number or LTO plate using ltotracker.com. And comment kayo sa video mga tol kung ano yung na-experience nyo dun sa tatlong senaryo na sinabi ko kanina. Okay? Ang next video naman natin is ga-unbox tayo ng LTO plate. Hintay lang natin ma-deliver yung LTO plate natin sa bahay. So, nakaka-excite. 9 years, no? Magkakaroon na si Rocky na LTO, official LTO plate and plate number. Pabiyahe mo na ako, medyo traffic talaga eh. Hindi pala medyo traffic talaga. Nandito pa lang ako sa Paparian. Hanggang dito muna yung vlog natin, no? Update ko na lang kayo. Salamat sa lahat ng nanood at sana may nakuha kayo na information or sana nakatulong sa inyo kahit papano yung shinare ko na experience sa pagkiklaim ng LTO plate. Biyahe muna tayo papasok. Ingat po tayo palagi and ride safe always. Ciao.